God of tender mercy, you fashioned us from the dust of the earth and bid us follow your gospel call in the company of the church. Look on us with kindness as we prepare the ashes which will mark the beginning of our Lenten journey. Have mercy on me, God, in your kindness. In your compassion, blot out my offense. O wash me more and more from my guilt, and cleanse me from my sin. My offenses, truly I know them. My sin is always before me. Maraming uri ng mga popular pious practices, devotions, religious practices, etc. Pero ang mahalaga naman dito ay kung paano, in a sense, kinukupkop ng simbahan, no, ang mga practices na ito, no, at iugnay nga doon sa liturgy, no, at sa buhay pananampalataya as a whole. Señor, misericordia, Señor. Señor, misericordia, Señor. Ang isa sa kinakikitaan natin ng iba't ibang mga forms of popular piety ay yung mga tinatawag nating seasons and feasts, no, sa liturgical year, sa panahon ng pagsamba na ginagabayan ng tinatawag nating liturgical calendar. Dapat lang na in harmony sila, no? Hindi taliwas. Halimbawa sa liturgies of Holy Week, hindi dapat na nagiging balakid, nakakabara, no, yung mga ginagawa nating forms of popular piety, no, sa liturgy of Holy Week, the liturgical celebrations of Holy Week. Hindi lamang ang ating disiplina ay tungkol sa pagpapakasakit. Mas mahalaga sa pagpapakasakit ang pagmamalasakit. We don't just do penance as a sacrifice. We must have compassion for others. So ang nakikita nating mga kaugalian ito, paglalagay ng abo, pagpapahayag na handa akong magsisi ng kasalanan, no, at baguhin ang buhay ko. After all, ito yung sinasabi ng pare habang naglalagay ng abo, di ba? Turn away from sin and believe in the gospel. Yung paglapit sa sakramento ng pagkukumpisal, of reconciliation, no? So pagbabalik loob. Kaya ito pwede nating tingnan at palagay ko talagang kailangan nating tingnan na pagpapatuloy lamang na isang napakagandang kaugaliang noon pa ay ginagawa na sa simbahan. Kung makikita natin sa Biblia, may opisyal na pagsamba sa templo at opisyal na pagtitipon para sa pagtuturo sa sinagoga. Okay. Pero kahit may ganoon at sinunod yun ni Jesus, no?
makikita rin natin kay Jesus na tinupad daw niya, sabi niya ang batas ng Panginoon, lalo na yung batas na pagsamba. Hindi niya inalis yung pagsamba sa templo. Hindi niya sinabing, wag na kayong mag-alay ng mga sakripisyo sa templo. Pero dinala niya ang pagsamba sa ordinaryong buhay. Ako yun na nakikita kong hanggang ngayon na kombinasyon sa tinatawag nating opisyal na liturhiya, opisyal na pagsamba, sakramento, lahat yun, mahalaga yun. Pero hindi yun dahilan para hindi ilabas sa kalye, sa tindahan, sa palengke, at yung kultura ng mga tao ay maging bukal paano sila magdarasal. Una, magnilay. Pangalawa, maglakad. At pangatlo, magpahayag. Marami sigurong cultural values. Pero ang unang-una siguro, dahil napakalaganap ng mga traditional na devotion na ito, ay ang matinding paniniwala ng mga Pilipino sa Diyos. At ito'y sakop na ng buong buhay niya. Isa pa rin value na makikita natin ay yung pag matindi yung devotion, mas malaki ang biyayang makukuha o yung magiging mas malapit tayo sa Diyos. Iligtas mo kami sa pinagpiyari sa langit at lahat ng kaluluwa. Nalaman ko po ng awas Kailangang masakit, kailangang matindi ang sakripisyo. Dahil sa pamagitan lamang ng pagtitiis, sa pamagitan ng paghihirap, doon natin makakamit, doon tayo magiging mas malapit sa Diyos. Doon tayo magiging mas karapat-dapat sa Kanyang mga mata. So walang ginhawa kung walang kapaitan. So alam natin yung Passion tradition, di ba? So first of all, poetic form, no? A truly inculturated text, no? The Passion, but also we chant, no? Kinakanta. Kung minsan natutulala ang mga ibang pari kasi kung minsan yung mga ginagamit na musika ay para sa iba nako hindi sacred yan. Pero makikita, at ito napansin na to ng mga missionaries noon, no? Yung penchant natin yung to sing, no? So there, no, makikita mo isang halimbawa ng pagka-Pilipino, ika nga ng mga devotional practices, no? Nung bata ako, nakikita ko yung mga mambabasa, sumisingit-singit ako doon sa kanila. At tinuturuan ako ng natatanda, ng kalapit ko pag mali. O sige, ayaw ko pang ibugay yung boses ko kasi nahihiya pa nga ako. Sabi, sige, natuto ako doon sa matatanda. Hanggang sa taon-taon, ganun na nga. Tay, ako taga-segunda lang ako kasi ang daming hindi marunong mag-segunda. Bilang isang deboto rin, siyempre, ng mahal na ina, ay malaking impluwensya sa akin ang mga lola ko na kung saan yung aming pagiging close ng angkan, ng pamilya, na nagpapagdating ng panahon ng Kwaresma at higit sa lahat yung pagkakaroon ng marudog na pagmamahal sa mahal na Birhen. Kapag may pabasa dito, understood na ng buong bayan na pag nagpabasa ang pamilya namin, ay pupunta sila para dumalo. So dito natin din makikita kung paano pinag-aaralan yung kultura o paano natin may papalaganap yung tinatawag na inculturation. Dahil ang evangelization naman ay to Christianize us doesn't mean that we have to be westernized. So kung anong mahalagang
mensahe ni Jesus, yung mabuting balita na madadala dito sa ating bansa na maunawaan ng ating mga tao dahil malapit sa puso natin, sa ating lingwahe, sa ating kasaysayan, sa ating kultura. Isa sigurong malinaw na kumbaga hilig ng mga tao, hindi lang Pilipino, no, ay yung paggaya, no, pagtutulad, yung gawin ng ginagawa ng iba. Sa liturhiya may ganun din eh. Ito yung tinatawag nating mimesis. No, ang liturhiya ay may element of mimesis, yung paggaya sa isang ginawa ng iba. Siguro lahat tayo gusto natin maging actor, actress. Okay? Nandun na yung mahilig tayo magkwento. Okay? So, narrative, di ba? No? So, saan ka nang galing? Anong ginawa mo? Okay? Kumusta ka na? Sinong kasama mo? No? Pero sa palagay ko, isang dimension pa, no? Yung lumalampas sa pakikipagkwento ay actually yung penchant natin, yung tendency natin na to act out. No? Ay, hindi sapat na marinig ang kwento, nais nating makita ang kwento. So, kailangan may senakulo. Yung pakikipagkakaisa natin, hindi lang sa kung anong nababasa o naririnig, nais din nating makitang acted out as it were. No? So, yung ating buhay na pang-araw-araw, parang ginaganon, yung ating interpretation of religion and faith, napaka-close sa ating buhay. Kaya hirap tanggalin eh. Kaya hirap alisin yung religion sa atin kasi nakadikit na yan, nakatahi na yan dun sa ating pang-araw-araw na buhay at pang-araw-araw na paniniwala. Nakita ko na sa Pilipino, mahalaga yung nararamdaman. Doon tayo nagsisimula sa kung anong naramdaman natin. Kaya kung ang pananampalataya ay higit na maisasaloob o mapapangatawanan ng isang Pilipino, kailangan naramdaman niya ito. Hindi siya yung magical eh. Yung talagang parang ganito lang, ordinaryo lang, na malapit tayo sa Diyos at malapit sa atin ang Diyos. Kaya't ginagamit natin ang kamay, ang ilong, yan, inaamoy, hindi ba hinahalikan ba natin yung imahin? Hindi dahil wini-worship natin yun, sapagkat naislan natin maipadama na malapit ako sa iyo at ganito ka rin kalapit sa akin. Siguro sa pananaw ng catechesis, pananaw ng evangelization, no, pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan,
siguro yung may palinaw sa lahat, no? Na ang kamatayang ito ng ating Panginoon ay hindi kamatayang natapos diyan sa kamatayan, sa pagkatalo. Kundi sinundan agad ng pagkabuhay na muli. Na kung wala yung pagkabuhay na muli, papaanong nakaliligtas yung kamatayang yon? It could just be like any other death. Pero bakit naging redemptive? Bakit naging nakakaligtas? Dahil ito'y kamatayang sinundan ng pagkabuhay na muli. Yun yung good news. Yun yung puso ng good news na ipinapahayag na sa misa. Let us proclaim the mystery of faith. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Ito yung ating the passion, death, and resurrection of our Lord. Yun yung pinaka puso ng ating pananampalataya. Doon magtatapos.